Hello, good morning. Good morning. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessing of the one true God be to each and everyone. So, welcome kamo sa ating programa, Proclaim the Truth and Expose the Falsehood. Okay. Ako gali si Engineer Ronnie Albao, ang inyong Bible Falsehood Exposer. So, welcome ko mo ako gali si Engineer Ronnie Albao, ang inyong Bible Falsehood Exposer. Welcome sa atong programa. Kaga ang atong topic subong, this is about comparative study on the Islam and Christianity, episode number 2. Pag-usapan po natin yung historical comparison, history sa Biblia, history ng Biblia at history po ng Quran. Dahil gusto ko po na medyo maintindihan natin ang mga bagay-bagay in relation sa history ng Biblia at ng Quran. Okay, no? So, welcome kamo. Kaga, medyo sugod na ta, no? Ano bala ang historical comparison between sa history ng Bible at ng Quran, no? Isa-isahin po natin to. At medyo lang po tayo, kalma lang. Ang pinaka-intensyon natin dito, ang target natin dito ay malalaman natin ang katotohanan. So, the moment na malaman natin ang katotohanan, at least kahit papano, you can decide you can decide for yourself, no? Kung malaman mong katotohanan. Dahil sa sinasabi ko na nung nakaraan, hindi po tayo magkaroon ng exact guidance kung may prejudice po tayo sa ating sarili. Yung mataas yung pride. Sabi na, natagal-tagal ko na dito, ba't pa ako mag-change? May mga nakilala akong iba, sabi niya, mamatay lang ako, talagang mag-stay ako as Catholic, no? So, wala tayong magagawa dyan. Pero yung sa akin, gusto ko po i-present for you to decide. Dahil sa sinasabi ko nung nakaraan, hindi ang target po natin dito, pupunta tayo ng langit no? So, kung ang mapa na hinahawakan natin hindi sa atin makabigay ng direksyon kung saan ba talaga tayo pupunta, yan ang problema. So at least kahit papano, itong programa na to serve as a guide. Now medyo lang tayo, maging pasensya lang po tayo, hindi lang tayo maging apura
At kung may time kayo, panoorin nyo ito at dadahanin nyo na maintindihan ang gusto nating ipalabas po dito. Sige, na? Okay, history or historical comparison. Ang Quran po is a sacred book ng mga Muslims or sa reliyong Islam. Ang Muslim po ay yan ang paniniwala ng mga Muslim na ang Quran is the one of the sacred books para sa kanila. It was divine inspiration and a revelation from Allah or from God kay sino? Kay Prophet Muhammad. Ito ay binigay ng Prophet ng Angel Gabriel na mga revelation sa Propeta Muhammad. At nangyayari po ito 1400 years ago or 1400 or mga more or less mga 15 centuries na po ang nakaraan. Ang Holy Quran mayroong 114 chapters. Nakasulat po ito sa Arabic at revealed sa Prophet Muhammad sa time ng life ng Prophet Muhammad, 23 years of his remaining life. Doon po na ibigay yung Quran. Actually, ang Prophet Muhammad namatay nung edad siya ay 63, no? At naging propeta siya, una binigay po ang revelation ng Quran nung nag-edad siya ng 40 years old. Ang revelation po ng Quran sa kay Prophet Muhammad, peace be upon him, doon po samtang nung andyan siya sa his meditation, somewhere doon sa cave ng Hira, about 3 miles away from Mecca. So doon ang Prophet Muhammad, peace be upon him, while ang place nila is busy sa lahat ng mga ginagawa, sa business, etc. Ang Prophet Muhammad doon po sa isang isolated na area at doon po siya nag-meditate. May meditation po siya doon. Ano pong nangyari nung doon sa Cave of Hira? So, nagkaroon siya ng vision. A vision, parang may nakita sa as a vision sa kanyang revelation. The angel Gabriel, who came in a form ng isang tao, nagsalita sa kanya while in his vision and consciousness as prophesied foretold in Isaiah. Doon po na makikita natin sa Isaiah, kung titingnan po natin dito, merong merong mga revelation po sa kanya dito. So sa sinasabi ko na ang Quran is most 114 chapters at yung Biblia to ay pag-usapan po natin yan. So doon po mayroong vision na nangyayari sa Prophet Muhammad, peace be upon him. 40 years old sa panahon na to, 40 years old siya. So mayroong nangyayari na ang Angel Gabriel informed a man, nagpakita sa kanya at nagbigay ng revelation. Ano sinasabi dito? Makikita po natin ito sa verse chapter 29 ng Isaiah. Ibig sabihin, sa book ng mga Christians or ng mga Hudiyo, Isaiah, mayroon pong prediction po dito. Babasahin ko po itong prediction na to. And the vision of all is become as a word of the book that is sealed. Mayroong sealed na book. Parang dinideliver sa isang tao na medyo matalino, learned man, saying, read this or proclaim this.
And he said, I cannot. Pero sa bandang dulo ay sinabi doon sa Isaiah, and the book is delivered unto him that is not learned. Hindi matalino or parang hindi nakapag-aral, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, not learned. Binigay po ang libro na to sa hindi learned or hindi nakapag-aral na tao, saying, read this, I pray thee. Ang ibig sabihin niyan sa Arabic doon, proclaim this. Kasi hindi naman sa marunong magbasa talaga eh. And he said, I am not learned. Doon, so i-relate lang po natin doon sa nangyayari sa first na encounter ng Prophet Muhammad doon sa Cave of Hira. Ang angel po ay nagsasalita at sinasabi doon na ihirangin siya bilang propeta. So binibigay sa kanya na proclaim the message of the one true God. Sabi niya, dahil wala siyang pinag-aralan eh. Hindi siya marunong magbasa, hindi siya marunong magsulat. Ibig sabihin, wala siyang educational background na mataas. Ang nangyayari po na pinilit sa kanya or binigay sa kanya at the final stage, tinanggap niya po yung hamon ng angel na i-proclaim yung message ng the one and true God. So, yan po ang nangyayari. So, ang nangyayari po na mayroong revelation doon sa Prophet Muhammad na gawing siyang propeta. At lo and behold, doon sa Isaiah, mayroon ding mga story na mayroong ibinigay sa isang learned kag unlearned. Ang learned individual, ayaw niya dahil that is according sa mga narration, according sa mga pag-aral doon, hindi siya makabigay dahil it is in another language. But he cannot lay sealed po, I cannot, for it is sealed. The book is delivered unto him that is not learned. Read this, and I pray thee. And he said, I am not learned. Doon po, sa Isaiah 29:10-12. So, yung unlearned na individual, ito po yung si Prophet Muhammad, peace be upon him. Yung unlearned, na i-prophesize doon sa kay Isaiah. Na i-prophesize kay Isaiah na may darating tao na bibigyan ng prophecy. Ang unlearned na individual, na hindi marunong magsulat or magbasa sa medyo entire life niya. So ito ay si Prophet Muhammad. So ang sinasabi dito, and the Lord taught him how to both read and preach the book para sa sanlibutan. So actually, the preaching po ito, binibigay sa kanya yung revelation, i-accept ng Prophet Muhammad, at parang computer po ang nangyayari na nai-restore lahat-lahat ng mga revelation sa kanya, at ni isa walang changes, walang alteration sa revelation na ibigay niya po sa mga Arabo sa panahon ng siya'y naging propeta. So talagang na-memorize ng Prophet Muhammad yun, ang lahat ng mga revelation sa kanya. Ibibigay ko to ang mga detalye po. So even ang Prophet Muhammad was unlettered, or illiterate, in the sense that wala siyang formal education yet, hindi siya nakulangan ng talino dahil siya mismo, siya ang one of the best na mga propeta ng Allah.
So mayroon siyang followers up to now, 1.2 billion na mga Muslims, kahit na medyo illiterate siya, wala siyang formal education, but ang Prophet Muhammad ay siyang nagbigay ng turo, nagbago ng sitwasyon dito ng tao sa mundo, dahil sa kanyang mga pagtuturo. Ito po, kung titingnan natin ang Holy Quran, ang pinaka-main ng Holy Quran, i-proclaim ang pagkaisahanon ng isang Diyos. I-denounce niya yung idolatry dahil rampant po sa panahon na yan, and lays down the basic tenets to guide mankind in their social, religious, economic, and political lives. Yan po ang nagiging ambag ng Prophet Muhammad sa sanlibutan, lalo na doon sa mga Arabs. So, doon, ang book na ito, yung Quran, ay walang contain ng sariling salita ng Prophet Muhammad. Lahat yun ay revelation or inspiration ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung creator. So, ganun po. Ang Quran is actually a revelation in the language sa Arabic. At sacred po ito sa mga Muslim. At mayroong mga dapat gawin po, mga prayers and other rituals conducted to observe in Arabic. So prayer mo sa sala mo dapat in Arabic yun. Pero kung mga personal na mga prayers nyo, kung hindi ka naman Arab or Arabic speaking individual, pwede kang mag-lead sa Allah subhanahu wa ta'ala in your own language. But ang prayer is actually in Arabic. So, yan po ang masasabi natin doon sa Quran. However, itong Quran, sa sinasabi ko na, was given as a revelation from Allah to Prophet Muhammad through Angel Gabriel. In Arabic po ito, pero after sometimes nagkaroon po ng mga translation ng Holy Quran sa mga major languages. So, including na dito ang mga English, German, Spanish, Russian, Chinese, mga Malay and Portuguese, French, Latin, etc. and etc. Ang latest na information natin na sa mga hindi pa na i-translate, actually Ilonggo meron na, Tagalog meron ng mga Quran in Tagalog, meron ng Quran in Cebuano, pero darating pa sa ibang mga language para ma-facilitate ang propagation, Islamic propagation sa buong mundo. So pag-usapan naman po natin dito ang authenticity ng Quran. Authenticity, how authentic ba ang Quran? Or how authentic din ang Biblia? So authenticity ang pag-usapan po natin. Sa ating pag-aaral, walang libro, walang book in the face of the earth na remain authentic for 1400 years or 14 centuries. Ano ibig sabihin nun? Yung book na yan, ang revelation that is revealed in Arabic, wala pong changes. Ni isang kudlit, ni isang wala po. So, na-intact siya at its original form. So, ang Quran na to, without being distorted or losing its original text and flavor. As Muslims, we can say without fear na walang contradiction po dito. No doubt na ang authenticity of the Holy Quran is very precise. All sa Quran is nothing but a revelation received by Prophet Muhammad from the Creator
of the universe. Yan po, no? So, ang revelation na to was given from time to time as per kondisyon ng mga tao. For 23 years, ibinigay po ang revelation sa Prophet Muhammad, no? In a fragments from time to time. So na i-receive ng Prophet Muhammad ang revelation, i-communicate din ng Prophet Muhammad sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga companions, nga nag-request kung ano ba ang dapat gawin ng mga tao sa ganong mga revelation. Actually, ang revelation ay binibigay kung may mga problema din ang mga community. Kung ano ba ang dapat gawin. May mga problema ang community, ang Prophet Muhammad, then after that, makareceive siya ng revelation as to what to do. No? So, yan po ang mga nangyayari. At yung revelation na yan, commit into them to memory. Ang iba, sinusulat yun doon. At ang mga companion niya ay sumusulat din ng revelation with the supervision ng Prophet Muhammad himself. Yan po. No? So, ano pa? Ang gusto kong ipabigay sa inyo, ang complete Quran was committed to writing and memory. Marami po ang naka-preserve nito, marami po ang naka-memorize nito. Last na mga event, mayroong Quran reciting contest po. Ang nanalo po doon, yung 7 years old na bata na taga-Iran. Meron ding taga-Indonesia na bata, na babae, nakamemorize ng the whole Quran. So, kaya nga ng 7 years old na bata, sa time ng Prophet Muhammad, yung mga companions niya, hundreds of them can memorize the Quran from heart. Ibig sabihin, yan po ang naging maganda dahil kahit hindi naisulat, na-memorize po nila. So, ibig sabihin yung preservation, yung authenticity, nakarating po sa atin yung totoong message o totoong revelation ng Allah sa Prophet Muhammad, peace be upon him. Nakarating po sa atin na pure, without alteration, without deletion, without concoction. So, marami ng mga followers ng Prophet Muhammad na sumulat din. Sinulat din yung mga revelation ng Allah sa kay Prophet Muhammad. Isa sa mga sumulat doon, actually, is si Ali bin Abi Talib, yung kasi ng Prophet. Ang isang sumulat doon is Said bin Thabit. At isang sumulat din doon, marami talaga ang sumulat at marami din ang naka-memorize. Si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yan po ang mga nagsulat ng Quran. Maraming companion sumulat sa mga revelation. Iba na isulat yun sa mga pieces ng leather, yung panit ng hayop. Mayroon ding iba na isulat yun sa mga parchment, leather. Iba sumulat din dun sa bato. Iba sinulat yun sa iba't ibang form. So, yan po ang nangyayari. Sa animal skin, mayroong mga clay jars, bark of the trees, mga wooden materials. Yun po ang iba't ibang mga kung paano na isulat po yun. So, ibig sabihin, yung copy, yung sa hindi naka-memorize, mayroon silang makikita na Holy Quran. The copy compiled ni Said was called Mushaf. Bound yan sa parang bark ng tree or mga dahon. Ang Mushaf is a copy of the Holy Quran in which its genuineness
and correctness are absolute. No? There is no doubt na wala pong error na ma-attribute, no? Dahil makikita po talaga in his lifetime. Ibig sabihin, yung sinusulat yun, ang supervision po, buhay pang Prophet Muhammad, ipa-relate sa iyo, ano ba yung naisulat dyan? Sabi ng propeta, parang ganun na, inaano ko lang, na para at least maintindihan natin. I-verify ba ng prophet? Okay, ano ba yung naisulat mo dyan? Sa surah na ganon, okay. Sabihin mo, i-recite mo. At ang Prophet Muhammad, i-correct niya kagad kung mayroong mga discrepancy. On his lifetime, ang Prophet Muhammad, siya po ang na-supervise niya. Ha? Yan po. During sa lifetime ng third caliph, si Caliph Uthman, ang mga Muslim nagkaroon po ng final copy. Ibig sabihin, parang kinukompile na copies ng Holy Quran, at least every major city sa mga Muslim world in that era, mayroong pong mga copy sa different na mga central city. So, mga scribes yun, sinulat, ni-prepare, at pinadala po sa different part ng Islamic world. At ang nangyayari po dito, na nagkaroon po ng parang photocopies, no? Ang sa panahon na yun, may isang tinatawag nilang Tashkent, no? Sa first century, 1,400 years ago. Makikita yan sa former Republic of Soviet Union. Itong si Tsarist government of Russia made a facsimile, no, parang Xerox copy, reproduce ng Quran. No? So, ganun, nagkaroon po ng medyo parang computerized, pero hindi naman medyo low level na copy, no? Mula sa mga bark ng tree, mula sa mga wooden material, mula sa mga jars, no, ginagawa doon parang facsimile, parang Xerox, no? So nagkaroon po ng ganong forma at na-distribute po sa lahat ng mga Muslims over the world. So sa ngayon makikita mo yan sa mga museum, yung mga ganun. At i-compare natin sa Quran ngayon, walang pagkakaiba. Ibig sabihin, ganun na ganun din. Ang pinaka-bottom line dito, ang teaching ng Allah, ng Panginoong Diyos, through Prophet Muhammad, ang revelation niya, ay talagang intact. Hindi nababawasan, hindi nadagdagan. Up to now, yun pa rin ang revelation na makikita natin sa modern na Quran. No? So, walang pagbabago, walang changes po. Kung anong revelation, yan din po ang mababasa sa modern na mga Quran na ngayon. No? So, yan ang authenticity na sinasabi natin sa Quran. Titingnan po natin sa Biblia. No? Sa Biblia, ano po ang mangyayari po dito? No? Sa Biblia, mayroon pong 24,000 different manuscript, no, and versions of the Bible sa Christendom. At sinasabi doon, talagang naniwala ng mga Christians na yung 24,000 different manuscript, yan po ang napaka-source ng pag-compile ng Biblia. But kung titingnan mo, according sa mga scholars, no two sa mga manuscripts are identical. Walang magkaparehas. No? Ibig sabihin, magkaiba-iba po. 24,000 mga manuscript. Ang manuscript ay minsan ganun ng kalaki, at hindi po na i-preserve. Ibig sabihin natin po dito. No? Ang ano po ang
katunayan po dito na sa Christendom, sa mga Christian, dito nakikita mismo na may mga, dahil walang identical no? A clear evidence na mayroong existence of tampering and corrupting of the Bible. Yan po ang mga nasasabi doon ng mga scholars. So, mayroong mga bagay-bagay na gusto tang ibibigay, no, para dito. Ha? Sige, isa-isahin po natin. Sandali lang po. Okay, no? Patuloy po tayo. Of all the religions, may mga scholars, no? Balik po tayo doon sa kanina about sa Quran. Merong article, no? The 10 unique features of Islam na nag-appear po sa Islamic Magazine, volume 16, under sa itong heading, no? The Unchanged Quran made the following remarks. Sabi dito ng mga scholars, of all the religious books, the Holy Quran has remained unaltered, no? Unedited, unchanged, whether non-Muslim scholars accept the Quran as the Word of God or as a work of the Prophet Muhammad is immaterial. What is important here is that all non-Muslim thinkers are unanimous in the view that its language and its wordings have remained in their original form. Walang dagdag po. Yan po ang mga obserbasyon na binigay ng mga scholars. And this is a unique to Islam. All others declared divine books have been edited, rehearsed, revised, dahil sa katagalan, yun po nagiging iba na ang original teaching sa ibang religion po. So the followers of other respective religion do not deny the fact na walang changes po, walang alteration, no, sa Quran. Okay. In this respect, ang mga Western world, America and so on, meron silang double standard, no? Ang gusto dito, it prefers the original work of Socrates, no, or Plato or Aristotle, to the interpretation and the translation of Muslims and non-Muslim thinkers. Kahit na yung mga philosophers dati natin naniwala po ng authenticity ng Quran. So, naniwala na it comes na ang Quran is actually unedited and adulterated. But sa kabilang banda, sa Old and New Testament of the Bible, it accepts that all translations mayroong tampering as divinely inspired. So sinasabi ko na nung nakaraan, naniwala po tayo sa mga libro na revelation from Moses. Naniwala po tayo sa revelation sa kay Jesus or the Gospel of Jesus, pero hindi lang po na i-preserve. So titingnan po natin dito ang prominent mga personalities, like for example Prophet Muhammad, peace be upon him. Dito makikita mo mismo ang Muhammad ba is a historical figure? Ang prophet ba nagiging tao na ang pangalan ay si Prophet Muhammad, real ba or historical? Yan po ang katanungan po natin.
So, gusto ko pong sagutin dito. A brief comparison between Prophet Muhammad and Jesus. Titingnan po natin dito para malalaman natin yung historical figure ni Prophet Muhammad or ni Prophet Jesus. Peace be upon him. Real person ba itong si Prophet Muhammad? Real figure ba? So si Christ ba is also a real figure? May mga facts ba? May dapat ba tayong patunayan sa ganitong ito? Titingnan po natin. Bigyan po natin ng pansin po ito. Okay. Ang prophet ba? Una muna tayo dito kay Prophet Muhammad. Okay. Sinasabi dito na ang Prophet Muhammad ay talagang historically mayroong figure na mayroong tao na ang pangalan ay si Prophet Muhammad. Ibibigay po natin ito sa life ng Prophet Muhammad. Sino po siya nung siya ay pinanganak? Sino yung tatay niya? Sino yung nanay niya? Yan po. Ibibigay po natin yan sa tamang panahon. Dito, unahin natin mismo yung Christian, si Jesus po. The man whom the Christians called Jesus Christ. Yan po ang pinaka-central figure ng mga Christian, si Jesus Christ po. Yan po ang dapat natin pag-usapan ngayon. He was born 2,000 years ago sa Jerusalem, sang ang Israel po is under the occupation and colonization of the Roman Empire. Kita mo, andun ang figure na si Herod sa panahon na yun, dahil yung Israel doon ay under sa colonization or occupation ng mga Romans. Roman Empire. At the time when the empire was at its prime. So ang mga historian dito, titingnan natin kung sino ba talaga si Jesus Christ. Isa-isahin natin. In fact, Jesus Christ was born at the time when the Roman Empire was a force to be reckoned and had a full control information within their territories. So, titingnan po natin yung mga historian doon. Dahil sa panahon na yun, established na yung Roman Empire. Despite of the situation, walang mga historian, either Romans or mga Jewish. Yun para si Josephus, isa yan. Pero si Josephus, walang masyadong binigay na information kung sino ba si Jesus Christ. May mga writers po, mga historian, pero never mention about the birth of the man called Jesus Christ. Ang mission niya about sa crucifixion, raising from the dead, except itong Jewish historian na si Josephus. So ang mga Roman historian, wala po silang may ambag dito kung titingnan mo sa kanilang history. So Jesus was made many years after the birth of the mission of Jesus Christ. So sa birth, punta tayo mismo sa birth ni Jesus Christ. Wala pong mga historians ng mga Romans. Wala silang na-record or sa time ni Jesus. Ang katanungan po dito, parang mga contradiction ang mga nangyayari po dito. Ang katanungan, kailan ba pinanganak si Jesus Christ? Doon sa kay Prophet Muhammad, mayroong months, day, at year. 570 ang years na yon, at mayroong month, mayroong day. Pero si Jesus Christ, kung titingnan mo, walang record. Walang record kung kailan siya talaga pinanganak. Sa mga old Egyptian cult ni Osiris, mayroon silang mga religious leader
na itong mga dokumento related sa kay Osiris, na kay Isis Osiris. Okay, titingnan po natin about sa kay Jesus Christ, ang kanyang personality. We Muslim believe that the man whom the Christian called Jesus Christ was born on a virgin and miraculously by the power of the Almighty God, without any sexual intervention. Thus, no genealogy, does have any earthly human father. Yun po ang tingin natin kay Jesus Christ. Hindi siya pinanganak, wala sa pong tatay, earthly tatay. No? Human father. Yan po ang one of the greatest errors na makita natin sa Biblia. In the act attributing difference, contradiction sa genealogy ni Jesus Christ, whom may peace be upon him. Kung maniniwala po kami ng mga Muslim na wala siyang father, wala siyang father. Yan po ang nangyayari. The man whom Christians call Jesus Christ was born and lived 2,000. Yan paniniwala din namin. Ago in Jerusalem, under the occupation of the Roman Empire. Yan po ang mga contradiction. Titingnan po natin dito. According sa kay Matthew sa 1:18, makita mo dito na ang Matthew 1:18 Jesus was a son of David through his son Solomon. Si David po kasi isang hari, may dalawa siyang anak. Sa kabilang anak niya is Solomon, sa kabilang anak, ang isang anak niya is David, ani is Nathan. So ang nangyari po dito, sandali lang po. Okay, punta po tayo. Ibigyan po natin ito ng pansin. Ang parang itingnan po natin ba yung Jesus Christ na sinasabi. Pwede ba magkaroon posible ba? No? Titingnan po natin dito. May figure tayo dito. Si David, King David, may dalawang anak. Ang dalawang anak niya si Solomon. According doon sa sinasabi natin, doon sa Matthew 1:18, ang si Jesus ay nanggaling po sa lineage ni Solomon. Titingnan po natin sa Solomon at pumunta doon si Solomon, isa sa mga genealogy, isa sa mga kaluluhan ni Jesus Christ. Dito sa Matthew 1:18. Dito sa Luke 3:23, anak din siya ni David through his son Nathan. Posible ba mangyari yun? Parang sa kwan lang sa kung paano siya pinanganak, sino ang tatay niya, parang malaki na po ang katanungan. Ang authenticity na sinasabi nito historically, parang hindi natin ma-establish. Dahil kung sa korte po ito, talagang maling-mali. Dahil si David, may dalawang anak. Si Jesus, nanggaling sa isang anak niya na si Solomon. At sa isang verse naman, si Jesus ay nanggaling sa isang anak na si Nathan. Dito sa Luke. Sa Luke 3:23. Parang hindi pwede po mangyayari. So, yung historically, parang mali na. Hindi na totoo na si Jesus ay nanggaling kay Solomon sa isang anak ni David, or si Jesus ay nanggaling sa lineage ni Nathan na isang anak din ni David. Hindi pwede. Talagang illogical at sabihin natin parang hindi pwede na ipigain yung utak para i-accept to.
Dahil talagang we do believe na si Jesus ay walang tatay na earthly. Ang father niya po ay God. Dahil yung nanay niya ay nabuntis na walang intervention ng male, ng lalaki. No? So, yan po. Yung sa birth lang ni Jesus Christ, questionable na. No? So, ang katanungan na gusto kong sagutin nyo, totoo ba? Posible ba na si Jesus ay manggaling kay David from Solomon? Or si Jesus manggaling kay David from Nathan? Yan po, no? At isa pa, dito sa sinasabi dito, sa isang verse na sinasabi ko, na si Jesus ay nanggaling sa tatay niya na si Hilay sa kabila, no? At sa kabila naman si Jacob. Kung titingnan mo, iano mo, no? Na si Jesus, ang tatay niya dito si Joseph, na si Joseph ay anak ni Hilay. Si Jesus naman sa kay Luke, nanggaling po siya sa kay Joseph, na at ang Joseph na yon anak ni Jacob. Talagang matindi. Dito pa lang sa birth ni Jesus Christ, hindi na po magkatugma. Hindi na natin malalaman kung authentic ito. Dahil talagang sinungaling na ang presentation na ito. Parang ay iwan ko. So, kung titingnan po natin itong presentation, merong mga merong facts dito regarding doon na sa kay genealogy according sa kay Matthew, merong 27 names na mga father niya, 27 names, at makita yung David. Isa doon, sa kabila naman 42 different names. Magkaiba-iba po ang mga lineage ni ang tatay ni Jacob, ni Jesus. Tatay niya daw si Joseph, na ang tatay ni Joseph ay si Hilay dito sa Luke, whereas dito kay Matthew, ang tatay po ni Joseph ay si Jacob, ay si Hilay. Talagang gulong-gulo po, no? Ang nangyayari. So pwede ba na ang isang tao may dalawang tatay? Si Joseph dito, di alleged na, dahil hindi naman siya talagang father ni Jesus eh. Bakit bibigyan mo ng genealogy ng mga tatay kung wala naman siya talagang tatay? Dahil we do believe na Jesus Christ, ang pagkatao niya, hindi siya, wala siyang tatay, may nanay siya. Yan si Virgin Mary. Pero wala siyang tatay. But yung Bible ay nagpo-project na mayroong tatay si Joseph. Ang magkaiba lang, dahil ang tatay ni Joseph sa kabila ay si Hilay, ang tatay ni Joseph sa kabila ay si Jacob. So, pwede ba na dalawa ang tatay ni Jacob? Yan po ang katanungan natin. No? So, anomaly po ito na makikita dito sa Biblia. So, kung titingnan mo, totoo ba itong Jesus na ito? Or parang, yan nga sinasabi ko authenticity ng Biblia. Hindi na authentic Hindi mo na makikita ang tunay na rason. Hindi mo na makikita kung totoo ba ito. Dahil at first glance pa lang, makikita mo na ang Jesus na ito, ang prophet Jesus, we do believe, hindi naman namin dinideny, pero yung mga attribution sa kanya, hindi tugma sa katotohanan. Di ba? Naniwala kayong mga Christians na si Jesus ay walang tatay? Ba't binigyan niyo ng genealogy? At yung genealogy na yun, dito sa Matthew, mayroong 27 names. Mula Jacob, 27 names pa baba, pataas,
lulo ni Jacob, lulo hanggang doon sa kay David, pero nangyayari, dadaan muna kay Solomon sa kabila, si Hilay naman, dadaan naman dito kay Nathan, at isa ang kanilang pinakalulo, which is David, pero dalawang anak ni David, nagkagulo-gulo na, hanggang dumating kay Joseph, na alleged na tatay ni Jesus. Yan po, no? So, significant po na mistake yan. Yung authenticity na sinasabi natin, hindi natin makikita. Yung genuineness ng gospel, parang questionable na po. Questionable na po. So, significant yan na mistakes and error condoned by the Bible writers. Hindi namin po sinisisi si Jesus dito. As a Muslim, hindi namin sinisisi. But sinasabi ko na, yung mayroong mga insertion, mayroong deletion, mayroong addition, mayroong mga yung mga yung sinasabi natin na mga changes, edition. So, ang mga Bible writers po, ang kine-question natin dito. Clear evidence po ito ng Bible is not an inspired word of God. Kung hindi inspired word of God, hindi mo maasahan Dahil all the way, may mga turo dyan, dahil hindi yan inspired, sinulat lang yan ng mga Greek-speaking individual, hindi kayo makapunta sa gusto nyong puntahan dahil yung mapa na hinahawakan nyo ay talagang altered. Altered po. Hindi makita talaga ang katotohanan. Okay. So, conclusion yan na ang Bible hindi inspired. So, dapat maraming human errors and mistakes, especially this error surrounds the very important personality in the New Testament, and that is Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung biography ni Jesus is not even known to the so-called writers. Kahit ang mga writers doon, dahil ang writers hindi naman si Joseph hindi naman si Matthew talaga. According to Matthew yun. According to Luke din yung sa kabila. According to Luke, ibig sabihin, kahit ni si Luke siguro hindi, hindi ang sumulat niyan dahil wala namang pirma sila nung ginawa nila yon. So, yan po ang isang katanungan natin na makakonclude tayo na the reason to believe that Jesus Christ was a fabricated personality, parang may katotohanan na fabricated yun. Dahil yung mga ebidensya ay hindi tugma po. But we Muslim believe that there is really a Jesus, Son of Mary, at makikita yan sa Quran, mga friends and relatives. So, yan po. At dito, isa din, si Jesus, di ba mayroong 12 disciples? At naisulat yan sa Matthew 10, at makita din yan sa Mark 3. Kung titingnan mo, at dito makikita din yan sa Luke 6. Ipapakita ko sa inyo ang mga disciples ni Jesus sa kay Matthew. So, si Simon, who was called Peter. Ikadua, si Andrew, his brother. Ikatatlo, si James, the son of Zebedee. Ikatatlo, si John, his brother. Si Philip, si Bartholomew, at si Thomas, si Matthew, si James, the son of Alphaeus, Labadius, surnamed Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas the Iscariot. Yan po ang nakasulat sa Matthew 10:4. Pero kung titingnan mo dito sa kay Luke, sa Luke 6:14-16,
may mga discrepancy even sa mga disciples. Na mayroong okay, mayroon ding wala doon ang mga disciples. Titingnan mo, obserbahan nyo at i-ano nyo, i-verify nyo po. Dito kay Lucas, si Simeon, si Andrew, si James, John, Philip, and Bartolome. Tapos dito si Matthew, Thomas, James, kag si Simon called Silots. Dito sa kabila walang Simon eh. Dito dalawa na ang Judas, Judas the brother of James, no? Na Judas the Iscariot. Whereas sa kabila walang Judas dito eh, isa lang. No? Isa lang po ang Judas dito sa kabila. Judas the Iscariot lang. Sa kabila yan, dalawang Judas po dito. Judas the brother of James and Judas Iscariot the traitor. At meron pang mga discrepancy dito even sa mga apostles or mga disciples ni Jesus Christ. So, yan. Isa yan na dapat nating tuunan ng pansin. May mga contradiction. Kung alam mo, kung authentic ka, at if it is really inspired by God or inspired by the Holy Spirit, supposed to be walang contradiction eh. Yan po ang tingin natin. So sa Quran, 100%, 101%, wala pong contradiction. Tanungin nyo, huwag kayong magtanong doon sa mga kontra sa Islam. Dahil ang mangyayari, ang explanation po nila ay talagang gusto lang sirain, no? Ang Quran or ang Islam sa kanilang mga explanation. So sinasabi doon, ask those who knows. So ibig sabihin, tanungin yung mga Muslim kung parte sa Quran. Dito, contradiction dito doon sa Biblia, no? Dito sabi ni Paul, Jesus appeared to the 12. So dito sa 1 Corinthians 15:5, si Jesus daw nag-appear sa 12. Itong 12 dito refer sa kanyang 12 disciples. Dito sa Matthew, Matthew says Jesus appeared to the 11. So, contradiction na po. Hindi mo malalaman kung sinong nagsasabi ng totoo. Anyway, may ibibigay po ako dito kung paano yung chronology ng mga books. Actually, una-una, ang Matthew hindi pa naisulat, mayroon ng 1 Corinthians na sinulat ni Paul. So, sa sulat ni Paul, 12 ang nakalagay. Pero sa kay Matthew, kinokorreksyon na. Imbis na 12, 11 na. So, ibig sabihin, hindi talaga inspired. Hindi authentic yung nakasulat doon. Yan lang po. So, sa sinasabi ko na kanina, gusto ta makarating sa lugar like heaven, like something ganun, dapat yung mapa na ginagamit natin, ang mga Muslim ginagamit ng mapa is the Quran, ang mapa ng mga Christians is the Bible. So kung sa Bible mayroong mga contradictions, talagang malilito ka. Okay, another. Sinasabi dito sa John 8:14, though I bear witness, I bear records of myself, yet my record is true. True daw, sabi ni Jesus. Pero dito si the same Jesus sa John 5:31, I bear witness of myself, my witness is not true. So that is actually a contradiction. Contradiction po ito. At ang pinaka-role ko dito, just to let you know. Just to let you know. At kayo po ang mag-decide. Yan lang po ang gusto kong ipaparating sa inyo. Mayroon pong contradiction. Kung pinipilit nyo wala, I do not know. So sabi ko na sa inyo, dapat kung gusto niyo makita yung katotohanan, maging sincere po kayo. Walang prejudice. All you have to do is to be sincere to yourself. Huwag nating lituin yung sarili po natin. Dahil yan ang napakahirap. Lalo na sa mga hindi nagbabasa,
hindi nila alam to. Pero kung sa mga nagbabasa, the moment na makikita nyo yung mga katotohanan, dapat mag-react din kayo. Ha? Okay. Tuloy po tayo. Dito sa John 17:12 at saka John 18:19, ang pinaka-root word dito, si Jesus din po ito nung sasalita eh. No? Sabi dito, may I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, Judas Iscariot. Out of the 11, isa po ang nawala. Isa po ang nawala. At yung nawala is nothing but Judas the Iscariot. So dito sa John 89, yung binigay daw ng Ama sa kanya, Thou give me, have I lost none. Walang may nawala. Ibig sabihin, intact din ang 12. Intact pa rin yung 12. Dito sa 17, may nawala siyang isa. Pero sa 18, intact. Parang, ano ba? So, hindi natin makikita po ang katotohanan kung ipikit po natin yung ating mga mata. Yan lang po, ang gusto kong i-share sa inyo. Okay. Actually, 1 hour na. Siguro pa, ano lang natin ito, dagdagan natin ng konti. Itong sinasabi dito. Like for example, sa John 8:29, God is with me. The Father has not left me alone. Yung Father daw niya, sabi ni Jesus, is with me. Andyan sa kanya. And the Father, hindi po umalis sa kanya. Pero dito sa Mateo 27:46, sinasabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Ano ba? Ano ba talaga ang totoo? Ito hindi namin sinisisi si Jesus. Ang sinisisi po namin yung writers. Yung mga writers. Yung writers ng John, which is actually a Greek-speaking individual, that is according to John yan eh. Ang kay Matthew, according to Matthew din. So, sino ba sa kanilang dalawa, ang nagsasabi ng kasinungalingan? Totoo ba na si Jesus ay hindi iniwanan ng kanyang ama? Why is it nga dito sa Mateo, iniwanan? So, hindi po magkatugma. Okay. Maganda po ito sana, the story and the origin of the Bible. Pero 1 hour na, siguro sa episode number 3 natin, pag-usapan po ito. So, sa ulitin, ako po ay si Engineer Ronnie Albao, ang inyong Bible Falsehood Exposer. Hindi kayo makatawag doon sa mga number na nakalagay sa screen, at pwede rin mag-comment doon sa ating Facebook o sa ating Messenger. May mga katanungan po kayo at mga request kung ano pong mga topic ang dapat natin pag-usapan dito, isa-isahin po natin dito. So, sa ulitin, salamat po sa inyong time. How I wish, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, nabigyan po kayo ng isang puso na maging open po tayo para makita natin yung katotohanan. How I wish, hindi magiging pikit mata po tayo. Idilat po natin yung ating mata at yung ating utok, ang ating talino, ang God-given na knowledge, i-acquire din natin para makita natin po ang katotohanan. Importante po ito. Yan po ang aking wish. May the peace and blessing of the one true God, may the guidance of the one true God be to each and everyone. Greetings of salam sa tanan-tanan, sa mga mag-asawa dyan, mga subong ara nag-ikot-ikot sa Sikihor, sa mga friends natin, sa mga pastors na nanonood nito,
dito sa mga debatidor dito sa Bacolod City hanggang doon sa Manila sa kay Russia, ha? Russia, maayong hapon, ha? Dapat ang guidance makuha po natin. So that is my prayer, that is my request. Hindi tayo maging prejudice. Ibibigay ko po natin sa ating dito sa sunod na episode, History and the Origin of the Bible, History and the Origin of the Quran. Yan lang po. Salamat. Hasta la vista, baby. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam.